ang pagsilang ni Jesucristo na ating Panginoon. Ito po ay pinagtatalunan yung date hanggang ngayon kung December 25 daw po talagang ipinanganak ang Panginoon. Wala pong siguradong araw ng tiyak o yung tiyak na araw. Kaya ang December 25 po ay siyang pinili kasi dahilan po sa kasaysayan at dahilan po doon sa description na malamig ang panahon noon. So ngayon, pero mahalaga po ba pag hindi mo alam ang birthday mo na huwag ka na magdiwang ng birthday? Halimbawa, hindi ko alam yung birthday ko. Okay ba na hindi na lang ako magdiwang kasi hindi ko alam yung date eh. Meron po akong nabasa na isang tribo po may naligtas at naging pastor yung anak noong tatay nila na pinuno ng tribo. At siya po ay naging scholar ng Bible at sumulat ng mga libro, naging profesor. At nung po siya magbalik doon sa kanilang bayan, na nahikayat po niya yung kanilang buong village na maging Kristiyano. Pero ang problema po ay yung tatay niya hindi alam yung birthday niya, yung date ng birthday. Kaya ay tinuturo lang niya yung punong kahoy. Sabi ng tatay ko, ako ipinanganak nung itanim po yung punong yun. Hindi man alam kung anong araw yung itinanim. Kaya umisip na lang po sila ng isang araw, tuwing unang araw ng Disyembre, sila po ay nagdiwang ng kaarawan ng tatay niya kasi matanda na. Taon-taon hanggang siya mamatay, nagse-celebrate po yung pamilya at yung buong village ng December 1 bilang pagdiriwang ng birthday ng tatay niya. At sabi niya, kahit pala hindi mo tiyak yung araw, basta yung diwa nung pagdiriwang, yung birthday ng tatay mo ay pinagdiwang, ganoon din, may kainan, masaya. Amen. So, ganoon na lang po ang ating gagawin. Tayo magsaya, ang dahilan po sapagat ang Panginoong Hesus ay ipinanganak na parito siya at nagkatawang tao, para ipahayag sa atin ang kagandahan at ang pag-ibig ng Panginoon. Amen? So, sa dahilan pong ito, ang Pasko po ay pagdiriwang sa kaarawan ng pagsilang ng ating Panginoon. Amen? So, kung ayaw po ninyo na magdiwang ng December 25, wag na kayo magdiwang. Huwag na kayo lalabas ng bahay sa Pasko, huwag kayong tatanggap ng bonus. Marami po kasing maraming mga kontra dyan. Marami silang mga katwiran. Kontra sa Pasko, yan daw ay pagano kuno o marami silang sinasabi. Kaya sila hindi naniniwala sa Pasko. Sabi ko naman sa kanya, ikaw baka ako ay tumatanggap ng bonus? Oo naman. Pag binigyan ka ng regalo pag Pasko, halimbawa, binigyan ka, tatanggapin mo ba? Oo naman. Pag naimbitahan kumain doon sa handaan ng Pasko, kumakain din naman siya. Sabi ko, ganito na lang. Kasi malungkot kapag araw ng Pasko, kasi hindi ka naniniwala, huwag kang tatanggap ng mga bagay na may kaugnayan sa Kapaskuhan. Huwag tatanggap ng bonus, huwag kakain pag Pasko, magpasting ka na lang. Amen? Kasi celebration ng Pasko, handa sa Panginoon yun eh. Amen? Yung ating mga ginagawa pag Pasko. O pagka bibigyan ka ng regalo, ng bonus, o kaya ng bigay sa, ito sabi niya, pamasko ko sa iyo, huwag mo rin tatanggapin. Kasi kung hindi ka naniniwala sa Pasko. Pero salamat po sapagkat hindi araw po ang mahalaga sa atin. Ang mahalaga sa atin ay yung pong diwa
noong ipinagdiriwang natin na may kaarawan at yan po ay ang ating Panginoong Hesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, una po ang kahalagahan na dapat natin pong maintindihan ang araw ng Kapaskuhan, ang pagsilang ng Panginoon na pinakamahalaga sa lahat ng mga nangyari sa kasaysayan po ng tao. At hindi po natin maitatatawa, maniwala ka o sa hindi, na pag-araw po ng Pasko, apektado ang lahat halos ng tao sa mundo. I would say lahat, lalo na sa mga sibilisadong bansa, lahat po apektado. Kay Muslim, apektado po yan. Alam po niyo kung bakit? Tingnan po ninyo, doon sa palengke, lahat po ng mga magtitinda doon, pare-parehong masaya. Lahat ng relihiyon, Kristiyano, Hudyo, Hindu, mga Bombay, maraming mga pahulugan, maraming kumukuha, mga Muslim doon, maraming benta. So masaya sila sa Pasko, apektado sila, maniwala sila hindi sa Pasko. Amen. Kasi po, ang Pasko ay joy to the world, the Lord has come. Amen. Ano ba sa Tagalog? Joy to the world, the Lord has come. Ito po'y pang mundo eh. So, una po, ang mahalaga, babasahin po natin sa Lucas, Kapitulo 2, 6 at 12. Ang sabi po dito, habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganak ni Maria. Sa Bethlehem po siya ay pinanganak. Siya po ay taga Nazaret. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay tuluyan. Doon ay may mga, sa 2:7 po yon hanggang 8 at 9. Doon ay may mga pastor na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing yon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon, nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakasisilaw na kaluwalhatian ng Panginoon, ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. At sa 20 po, lulundag tayo. Ang sabi po rito, at nangagbalik ang mga pastor na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Amen? So, ang una po, ang Panginoong Hesus ay isinilang sa Bethlehem ng Hudiya. Para ano po, matupad ang kasulatan sapagkat ang Panginoon po ay hindi po taga Bethlehem. Doon lang po ang bayan nila Josep at ni Maria. So sila po ay sa Nazaret nakatira. At para matupad ang kasulatan, doon sa Micah po na sabi niya, o ikaw Bethlehem ng Huda, ipanganganak sa iyo ang tagapagligtas. Kaya nung siya'y kapanganakan na, kaarawan na, natapat na siya'y kaarawan, yun po ay plano ng Diyos. Kinailangan nagbaba ng utos si Augusto Cesar na lahat ng mga mamamayan ng Israel magpapatala sa kanilang bayang sinilangan. So pagka hindi ka nagpatala sa bahay mo, hindi ka magiging counted na ikaw ay mamamayan ng Israel. So sila po ay naglakbay mula Nazaret hanggang sa Bethlehem ng Hudiya. So at doon po, dahil sa kabuntisan na, kabuwanan na, doon na siya inabot. Hindi po nagkataon yon sapagkat yun po ay nasa hula. Amen? So lahat po ng mga bagay na may kinalaman sa kapanganakan ng Panginoon ay nakahula po yan. So atin pong ipapalabas yung kaunting kaunting kaalaman
tungkol po sa sa Bethlehem. Ayun na. Palabas mo nga ayan Pumunta ako dyan ayan Malabo lang sige, marami yan. Yan ang pasabsaban. Sa isip niyo, ganoon. Yun yung aking kamag-anak. Kita kami. Si Abraham at saka si Isaac. Yun ang pangalan nila. Abraham yung tatay, Isaac yung anak. Sila nag-aalaga noong mga tuparo sa sabsaban. Okay, ayun. Kaya lang, medyo duling yung si Isaac. Sige, isa pa. Wala na, wala na. Okay. So, ako po ang gumawa ng pelikula na yan, kaya... teka. Hanapin ko po yung lang, Sa Micah po, sa aklat po ni Micah 5 at talatang 2. Pakilagay mo nga yun. Sabi po dito, ngunit ikaw, Micah 5:2. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa maliit, ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kaya po yung 2:1 ng Mateo, ito po yung kaganapan niyan. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng Haring Herodes, narito ang mga pantas na lalaki nagsadating sa Jerusalem mula sa silanganan, nagsisipagsabi. So, inihula po na siya sa Bethlehem ipapanganak, at nangyari, sa Bethlehem nga siya pinanganak, bagamat sila ay nakatira sa Nazaret. Malayo po yung Nazaret. Pagka po kayo nagbus, mahigit po na 1 oras ang takbo, mga 1.5 oras. So, ay isipin nyo, kabuntisan, tapos ay asno lang yung kanilang sakayan doon. Kaya nung dumating sila doon, ay talagang paanakin na si Maria. So, kaya nga, dapat po nating maintindihan lahat ng bagay na sinabi sa Panginoon, ito po ay nangyari. Inihula na mangyayari sa 9:6 ng Isaya, ipanganganak ang isang lalaki at siya ay tatawagin yung prinsipe ng kapayapaan, walang gaama, pangulo ng kapayapaan. So, ang Panginoon ay ipinanganak, naganap, at ang Panginoon sa lugar na inihula, doon siya pinanganak. Kaya wala pong duda, kahit po doon sa aklat ng mga Hudyo, na ang Panginoong Hesus po ang siyang ipinangako ng Diyos na ipanganganak. Magkakatawang tao ang salita o ang anak ng Diyos at siya'y tataan sa atin. Pangalawa po, ang Panginoong Hesus ang regalo ng Diyos Ama sa atin. At ang regalo ay nakabalot po sa lampin. Sabi sa 2:7, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Kung papansinin po ninyo, ang talatang ito, wala ng lugar. Kasi puno na yung mga hotel doon, yung mga bahay tuluyan, mga paupahan. Anday lang kasi po huli na nang dumating sila Joseph kasi mabagal yung kanilang paglalakbay, gawa nga kabuntisan, kabuwanan na ni Maria.
Nang higit po dun sa iba na siyempre walang dala-dala, mabilis sila at nakauna sila na dumating sa Bethlehem. Kaya nung wala na silang matuluyan, nakiusap na lang kahit na doon sa pasabsaban sapagkat doon manganganak ang Panginoon. So, pinili po ng Panginoon, ng ating Ama na ipanganak siya doon sa sabsaban na pinakahamak. Yung po nakita ninyo, talagang kulungan ng hayop. Hindi natin, baka inalis lang yung ibang hayop doon, nilagyan ng mga dayami at nilatagan at doon ipinanganak ang ating Panginoon. Ngayon, ano ang ibig sabihin? Bakit hindi sa mansyon? Bakit hindi sa malaking palasyo ipinanganak yung anak ng Diyos na tatawaging hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon? Naparito po kasi siya para abutin ang pinakamababang antas ng tao, kalagayan ng tao. Maging ikaw ang pinakamahirap, maging ikaw walang kaalaman, anuman ang iyong kalagayan ng mababa, ang Panginoon ay naparito pa rin sa iyo na ipinahayag na mahal ka ng Diyos. Eto regalo, yung bata na nakabalot sa lampin. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya po siya ay regalo ng Panginoon sa atin. At kaya nga sabi, ang biyayang ito, yung regalo nga, ay para po sa lahat ng tao, maging mahirap, maging mayaman, maging matalino, maging mangmang, basta ikaw ay tao. Pero merong kondisyon. Sabi nga, tatanggapin mo yung regalo ng Diyos na nakabalot sa lampin, yung Panginoong Hesukristo. Amen? Pangalawa, ang sabi po dyan, wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ibig sabihin, kung atin pong titingnan ngayon ang Kapaskuhan, pagka po hindi talaga ang tao sa Panginoon, yung lubog, yung mulat sa pag-ibig na prioridad na dapat unahin ng tao ay ang ating Panginoon. Kahit po sa araw ng Kapaskuhan, na napalitan po yan ng komersyalismo. Ngayon, sa Amerika, mas marangya po ang pagdiriwang ng Halloween kaysa sa araw ng Pasko. Kaya ako, sabi ko sa kapatid ko sa Illinois, sabi ko, Neng, ayoko na magpasko dito. Ayoko na rin magbagong taon. Sabi ko, ito na ang huli kong Pasko dito. Kaya alam po ba niyo kung bakit? Tatatlo kami sa bahay. Maghapon, wala naman kaming kausap. Kami-kami lang. Araw po ng Pasko yon. Araw ng Pasko. Kaya sabi ko, kasi nga mayroong mga yelo, sabi ko, hindi na ako rito magbabagong taon. Kaya natataway ka aking kapatid. Kaya alam po ninyo, ganyan ang nangyayari sa mundo ngayon. Mas mahalaga yung personal, mas mahalaga ang ibang mga bagay na ipagdiwang ng mga tao kaysa roon sa mapokus ang atin pong panahon doon sa talagang mayroong karawan. Sabi niya, wala nang lugar doon sa tuluyan. Walang lugar para sa Diyos. Bakit hindi nila kilala? Walang panahon na ipagdiwang. O kaya sa Pasko, sinong uunahin natin? Simbahan o pasyalan? Dito tayo alas 7 ng umaga. Amen? Madali lang, hanggang alas 8. Pagka kayo dumating dito alas 8, tapos na tayo. Amen? Kaya unahin lang natin na tayo magkantahan at tayo ay magdiwang, makinig ng sandali at pagkatapos pamaskuhan. Amen. Uwian na tayo. Amen. So, kanya-kanya na po tayo. Okay, so, sabi mo rin sa iyong katabi, tandaan mo, bigyan mo ng panahon ang Panginoon sa Lunes. Pasko, dito muna tayo ha. Amen. So, pangatlo, isipin nyo, wala nang lugar, walang
Pangatlo, ang mga binalitaan ng pagsilang ni Jesucristo. Dalawa pong tao o grupo ng tao ang pinagbalitaan. Ang una po ay yung mga haring mago kung tawagin sa Tagalog, pero hindi po sila hari. Sila ay mga pantas na lalaki na nakababasa ng mga tanda ng langit, yung mga signs, Pero sila po ay mga mayayamang tao. So, kaya para ka makapaglakbay ng 3 buwan, papunta doon sa lugar na pupuntahan mo, hindi po madali yon kasi marami kang dalang pagkain, marami kang dalang tauhan kasi maraming mga mandarambong din noon ng panahong yun. So, hindi po sila mahirap. So, ang pangalawang grupo na pinagbalitaan ng Panginoon, yung mga pastor na mahihirap doon sa parang. Okay, babasahin po natin. Sabi sa Lucas 2:8 at 9, doon ay may mga pastor na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakasisilaw na kalwalhatian ng Panginoon at ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Sa verse 20 ng Lucas, tayo po'y lulundag. At nangagbalik ang mga pastor na niluluwalhati ang Panginoong Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarig at nakakita ayon sa sinabi sa kanila. Una po, ang unang dumating doon sa pasabsaban na panauhin ay yung mga pastor na mahihirap-hirap, nag-aalaga ng tupa sa gitna ng lamig ng gabi. At sila ang unang binalitaan ng anghel. Amen? So, ngayon, pumunta sila doon at nakita nila yung sanggol. Kaya makikita po ninyo, sa Bethlehem, yung ating mga picture, hindi po dapat nandun yung mga 3 mago. Dapat po nandun na yung mga pastor ng tupa. Mga pastor ng tupa. Sila po ang unang pumunta doon. 3 buwan pa bago nakarating kasi wala aeroplano po noon eh. Galing sa mga Iranian po yan, mga Iranians, yung mga mago. Kaya punta sila sa Jerusalem. Ay, hindi naman diretso yung paglalakbay nila, mabagal kasi marami po sila. Okay, so, ibig sabihin, una, bakit nauna yung mga alaga, ang mga pastor? Kasi nga, ang punto po dyan, nung makita niya yung bata, nagalak sila, natuwa sila, at pagkatapos, sila'y umaalis na nagpupuri sa Panginoon. Amen. That's the message. Unahin natin sa araw ng Pasko, ang ginawa ng unang panauhin ng Panginoon, na sila po ay nagpuri sa Diyos. Wala silang anumang naibigay, maliban sa magpasalamat sila sa Panginoon sapagkat ipinahatid sa kanila ang balita ng kaligtasan. Amen. So sila'y naging masaya at sila'y natuwa na sila'y umalis sapagkat nakita nila ang tagapagligtas ng kanilang kaluluwa. Someday, ang mga walang-wala ay pagpapalain ng Panginoon. Amen. Kung hindi man mangyari ito sa lupa, kasi siyempre, baka huli na kayo. Sa langit, maganda ang bahay natin. Amen. At wala nang gutom, wala nang problema, wala nang sakit, wala nang paghihiwalay, walang kalungkutan. Amen. So, tandaan po ninyo, ang tao ay mamamatay. Tatanda tayo, tayo mamamatay. Pero sabihin mo dun sa iyong katabi, huwag kang mamamatay na may sakit. Mamatay ka na lang natulog. Maganda yun hindi ba? Walang babayaran yung pamilya mo. O pagka talagang gutay-gutay ka na, taas mo ng kamay mo, sabihin mo, Lord, sa iyong mga kamay, iniahabilin ko aking kaluluwa. Doon na tayo magkikita-kita sa langit na bayan. Doon sa talagang pinaglaanan ng Diyos sa atin kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay naparito, nagkatawang tao para siya ay maging tagapagligtas natin at dalahin tayo pagdating ng ating takdang panahon.
doon sa langit na bayan. Ang gustong pumunta sa langit ay sumigaw ng Hallelujah! Amen. O, kita nyo, masaya. Palakpak tayo sa Panginoon. Oh. Ang pangalawang grupo ng tao na binalitaan tungkol sa sa pagsilang ng ating Panginoon sa Mateo 2:1 at 2 at lulundag tayo sa 11. Sabi dito, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak ni Jesus sa Bethlehem, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya'y isilang, may mga matatalinong taong mula pa sa silanganan ang dumating sa Jerusalem. Yung pong matatalino dito sa Bagong Salin, mga mago, mga pantas. Sabi dito, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sipin nyo, alam nila na hari ng mga Hudyo ito kasi ipinakita sa kanila ang senyales, ang sign ng langit. Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Pansinin po ninyo ito sa verse 11. Pagpasok sa bahay, wala na po sa sabsaban. Napansin po ba ninyo yun? Wala na sa sabsaban. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata, hindi na po sanggol ang tawag, bata na. Doon sa una, sanggol, nakabalot sa lampin. Ngayon po, bata na. Mga 3 months old na bata at sila po ay nakabalik na. Okay, pagkatapos, ang sabi po dito, naparito kami upang siya'y sambahin. That's their purpose, una po. Yun talaga ang layunin. Ang mga pastor na makita ang Panginoon, sinamba, nagpuri, natuwa. Yung mga mayayamang ito, mga haring mago, sila ay, sabi niya, naparito kami para siya isambahin. At pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata, at inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Ito po ay mga precious gift na napakamamahal noong kanilang panahon, pero tumutukoy po ito saan? Doon sa pagiging hari ng Panginoon, yung kanyang kamatayan at yung pong kanyang paglilibing, yung mira, yung pabango. So, kaya nga, ito po yung kalagayan ng ating Panginoon, na siya ay anak ng Diyos, nagkatawang tao, at pagkatapos siya po ay naging tagapagligtas natin. Kaya nga, mahalaga po na atin pong unahin na sambahin ng Panginoon. Pangalawa po, siyempre, bakit po mayroong mga bigayan, bakit may mga regalo? Una po, ang talagang dahilan niyan sapagkat yung Juan 3:16 na alam po natin lahat yan, yung Juan 3:16. Gayon na lang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pansinin po niyo, sabi niya, ibinigay ang kanyang bugtong na anak. So, iniregalo, ibinigay po. Ang Diyos Ama natin ang una nagregalo sa atin, nakabalot sa lampin, upang ang sino man sa Kanya sumampalataya, huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, naging popular ang pagbibigayan po, dahilan po dito sa ginawa noong mga may ibibigay. So, nung masamba nila ang Panginoon, ano pong ginawa? Binuksan yung kanilang mga regalo at ibinigay nila ang insenso. Dito po sa Mateo 2, dito sa sa 12, itutuloy ko lang po sa ibang salin. Ang sabi po dito,
At nung sila'y dumating, Ginto at Mira, ito sabi po dito, at nagsibalik, yung pong 11, sa lumang salin, ganito ang sabi. At nagsibalik sila sa bahay. Nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, pansinin po ninyo doon, kayamanan. Sabi po dito, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto, kamangyan at mira. So yung unang mga taon ng Panginoon, siguro ay hindi pa nila naubos yung regalo noon 3 mayamang pantas. So ngayon, kaya po, ang Kapaskuhan ay ating ipinahahayag yung panglabas nating pagkilala kung anong mayroon tayo at kung anong magagawa nating kabutihan sa ating kapwa para sila po'y lumigaya. Kasi yun po ang diwa ng Pasko. Amen? Masaya nagbibigay, masaya naman yung mga binibigyan para sila naman makapagbigay din. Ikot-ikot lang yan Ikot-ikot. Kaya, joy to the world, the Lord has come. Kaya nga, sa araw ng pagsamba, sa araw po ng Pasko, 2 bagay mahalaga na pinakikita nung 2 grupo ng tao na kanila pong na pinagsabihang una ng Panginoon. Una, pupuri, sasambahin ang Panginoon, pagdidiwang na ang ating tagapagligtas ay dumating. Pangalawa, iahayag natin yung atin pong pagdiriwang saan? Sa pagmamahalan, kagalakan, hindi kalungkutan. At pagka may malungkot, bigyan nyo ng pamasko, sasaya iyon. Amen? At para naman tayo bigyan ng Panginoon, yung pinamamasko natin sa 1 taon, mas marami na tayong pera kasi sa maitanim ng tao, siya niya muling aanihin. Amen. Okay, palapakan natin uli ang Panginoon. So, kaya ang Pasko po, ito'y panahon ng pagbibigayan. Panahon ng pagtutulungan. Panahon ng kagalakan. Magpasaya kayo ng mga malulungkot. Amen? At kung sakaya ninyo, tumulong kayo doon sa mga nangangailangan ng tulong. Maniwala po kayo, masaya ang tao na siya nagagamit ng Panginoon para ihayag yung kanyang pag-ibig sa ibang tao. Amen? Pero siyempre, unahin natin yung ating mga pamilya. Baka naman napasaya ninyo yung pamilya nyo, ay yung ibang tao, yung pamilya nyo ay lalaway-laway. Pasayan nyo muna yung pamilya. Tapos, yung ibang tayo. Kaya, dito po, sa Christmas Eve, yung dispiras ng Pasko, ipunin po nyo yung inyong mga apo, anak nyo, at magdebosyon kayo sa Panginoon. Magkainan kayo. Amen. Unahin natin yung ating pamilya sa pagdidiwang sa Pasko. Okay. Pang-apat po, ang mensahe ng Kapaskuhan. Ito po ang pang-apat. Ang mensahe ng Kapaskuhan, una, ipinakilala sa atin ang tagapagligtas. Matutuwa ba tayo o tayo malulungkot na ang Kapaskuhan ay masaya? Bakit? Sapagat ipinakilala ng Panginoon sa atin sa araw ng ating pinagdidiwang ang tagapagligtas ng kaluluwa natin at ang pag-asa natin sa buhay na ito at sa buhay na darating. Tagapagligtas. Ang ibig po na sabihin ng tagapagligtas, kung ikaw ay nahulog sa dagat, hindi mo maililigtas ang sarili mo, malimang may dumating na tagapagligtas. Amen. So, ibig sabihin, ang tagapagligtas, gagawin niya yung bagay na hindi mo magagawa at hindi mo magagawa, ikaw ay makakilala sa Diyos, maliban na mayroong dumating na anak ng Diyos, isinugo niya ang kanyang banal na Espiritu para makilala mo ang anak ng Diyos. Pangalawa, hindi ka makararating sa langit. Walang kaligtasan, walang taong hindi ligtas na makararating sa langit. Ang langit ay para sa mga taong iniligtas at tinanggap ang kaligtasan sa lupang ito habang sila'y nabubuhay. Hindi po doon sa pinagdadasal, pagkatapos na mamatay, ay saka ipagdadasal. No, mali po yun.
wala na po mangyayari. Pagpatay na isang tao, kahit anong dasal natin, hindi na mababago yung kanyang pinagpasyahang buhay. Para pong ano yan, yung kwento ko na merong isang bata na nilakad ng magulang. Sabi niya, "Teacher, baka pwede mo naman baguhin yung resulta ng examination ng aking anak." Sabi niya, "Paano pong babaguhin yun ay tapos na examination?" Sabi niya, pagtapos na po, kukwentahin na lang yung grade niya. Hindi po yan pagkatapos. Sana bago ang examination, naturuan yan. Kaya, ibig sabihin po, pag ang tao, habang siya'y nabubuhay, pwede pa niyang i-correct ang mga bagay na mali. Pero pagka po patay na, kahit anong yaman nyo at kahit na ilang libo ang manalangin sa inyong baguhin yung inyong kapalaran, hindi na po mababago yan. Huli na ang lahat. Huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Kaya habang buhay tayo, sabi mo rin sa iyong katabi, habang buhay tayo, masaya tayo maglingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay, ating palapakan ang Panginoon. Sabi rito, Lucas 2:10-14, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa, 12, ito ang inyong palatandaan, matatagpuan niyo isang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." Sa Tagalog, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sa Ingles, mangyari yung mabuting kalooban ng Diyos sa inyo. Amen? So, pagkatapos 2:20, at nangagbalik ang mga pastor na niluluwalhati, pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nakakita ayon sa sinabi sa kanila. Ano po yung narinig nila at nakita? Ipinanganak sa araw na ito, nakita nila ang tagapagligtas, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Kaya ang sabi niya, sila'y nagalak, sila'y nagpuri. Bakit? Sapagat ang pinakamahalagang bagay na pwede mong masumpungan sa buhay na ito ay yung iyong tagapagligtas ng buhay. Yung ating Panginoong Hesus. Lahat ng meron tayo ngayon, iiwan natin yan. Lahat ng ating masangal, pagka hindi kasama ang Panginoon sa ating kayamanan, magiging kalungkutan natin yan. Kaya habang buhay tayo, unahin natin yung ating Panginoon na nagligtas sa atin, na may bigay sa atin ng karapatan na tayo ay mabuksan ang langit, maging anak tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. At ang mga tao na ligtas, sila lang siyempre nakapagpupuri sa ng tunay na pagsamba sa Panginoon. Sa panghuli, in conclusion, ano ang layunin ng Diyos sa kapanganakan ni Jesus? Una, upang ipahayag ang pag-ibig ng Diyos at ang mga tao ay maligtas. Sa Juan 3:16. Alam na natin po lahat yan. Ang pinakamabuting regalo, pinakamahal, walang katapat ang halaga, alam po ninyo ay yung kaisa-isang anak ng Diyos. Bakit? Iniwan ang langit, naging tao, para maghirap, makisama sa atin, mamuhay ng kagaya mo at kagaya ko, hatulan ng kamatayan sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang dahilan ay sapagkat upang mangyari ang pagliligtas niya sa mga tao. Na ikaw, ako,
ay dapat hatulan ng kamatayan, siya na ang namatay sa ating lugar. Amen. Kung hindi po natin yan nakikitang napakahalaga, wala na pong magiging mahalaga sa inyo. So, kaya po, ang salita ng Diyos, ang mabuting balita, ay para sa lahat ng tao. Sabi doon, ito'y para sa lahat ng tao. Kaya ang Pasko po, ito po ay panahon ng tunay na pag-unawa, bakit mayroong Pasko. Kanino ang Pasko? Yun ay para sa iyo, para sa akin. Upang tayo maging anak ng Diyos, ang sabi doon sa 1:12 ng Juan, ang sino mang sa kanya tumanggap at nanampalataya, pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pangalawa, upang ang mga tao ay mabuhay na mapayapa, masaya, nang sinasamba ay ang tunay na hari o ang Diyos na nagliligtas, yung ating Diyos sa langit. Sa 14, talatang 17 ng Aklat ng Taga-Roma, ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain, hindi pag-inom, kung hindi ito'y katuwiran, kapayapaan, at sabi niya, kagalakan sa Espiritu Santo. Tandaan po ninyo, walang kaharian ng Diyos na mangyayari sa buhay natin kung wala po yung hari. Pag hindi nyo tinanggap yung hari ng kaharian ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Wala tayong tunay na hindi tayo mabibilang na matuwid sapagkat tayo pong lahat nagkasala. Pero dahilan sa Panginoon, nung siya'y mamatay, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas mo, binura niya yung ating kasalanan. Kaya tayo po ay itinuturing ng Panginoon kahit na anong sama natin nung una. At tinanggap natin, pinagsisihan ang Panginoon, pinagsisihan ang ating kasalanan. Alam po ninyo, sa Diyos, ikaw ay parang bagong panganak. Amen. Walang masamang ginawa. Kaya po, ang sino mang sa Kanya sumampalataya, tumanggap, pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang tamang simula sa buhay ay tanggapin mo ang Panginoon na siyang simula ng lahat ng bagay at siya rin ang katapusan. Amen. Kaya kung tayo nasa Kanya, yung simula mo, yung buhay mo at yung katapusan mo ay laging tama. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, shall know the truth, and the truth shall set you free. Malalaman mo ang katotohanan at palalayain ka ng katotohanan. Sabi sa 8:32 ng Juan. Pangatlo at huli, nalayunin ng Pasko upang, doon sa dadagdagan ko, upang mabuhay na mapayapa, masaya, nang sinasamba ay ang tunay na Diyos na nagliligtas. So, ang tunay na kapayapaan po ay dinadala ng Diyos sa loob natin. Marami tayong problema. Totoo po yun, walang tao kahit mayaman na walang problema. Pero po pagka may kaharian tayo ng Diyos, yung mapayapang buhay, nasa sa atin po yun. Bakit? Sapagat meron tayong Ama na nalalapitan natin na sa lahat ng panahon ay hindi tayo iiwanan. Tayo masaya. Bakit? Sapagkat tayo anak ng Diyos, siyempre. Tayo papunta sa langit. So, tayo po yung mga mapapalad. Pagkatapos, pangtatlo, upang mamuhay na naglilingkod sa Diyos at nagbibigayan, tutulungan. So, ito po yung diwa ng Pasko, na tayo mamuhay na naglilingkod sa Panginoon. Mga taong nauna sa atin, kinamatayan nila ang paglilingkod sa Diyos. Bilang Kristiyano, ipinakain sila sa leon, binilanggo sila. Masakit po. Hanggang ngayon, maraming Kristiyano ay nasa pag-uusig, lalo na dun sa mga Muslim na bansa. So, panalangin po natin sila na sila'y ingatan ng ating Panginoon. Pero ang punto po, upang tayo mamuhay na naglilingkod sa Diyos, nagbibigayan, at tapusin natin ang ganito pong buhay na masaya, na tayo po bilang magkakapatid, tayo po ay nagmamahalan sa isa't isa. Ito ang tunay
na diwa po ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.